Hi guys! For today's video, no, papanoorin lang natin yung coverage ni Miss Jessica sa conclusion ng story ni The Missing Bride. So let's go. The Missing Bride. Ilang linggo ring tinutukan ng sambayanan ang kwento ng missing bride na si Shera na kalaunan nahanap din. Alamin natin ngayon ang kanyang kwento. Kuha ito sa prenup pictorial ng soon-to-be groom and bride na sina Mark RJ at Shera. Simpleng pictorial sa isang garden na pinatingkad ng matatamis nilang mga ngiti. Meron din silang invitational video. Sa dulo ng video, nakasaad ang date ng kasal, December 14, 2025. Pero 4 na araw bago ang nakatakdang petsa ng pag-iisang dibdib, ang bride na si Shera, misteryosong nawala. Hindi pa rin nahahanap ang 30 taong gulang na babaeng naiulat na nawawala matapos umalis ng kanilang bahay sa Quezon City noong Miyerkules. Para may violenting input ka. Wala lang. Kasi ano rin ako sa kanya eh. Nung nabalitaan ko yan, naisip ko din. Bibili ako ng sapatos. Pero kung magpapasama siguro ako. Kasi nga, syempre gusto ko rin yung input ng mama ko o kaya siguro ng kapatid ko. Maganda ba? Parang ganon. Wala lang. Nagtataka lang ako sa kanya. Ang dami eh. Bakit siya umalis mag-isa? Bakit hindi niya na lang inantay ma-charge yung phone niya? Kasi sobrang halaga kaya ng cellphone ngayon. Parang wala kang way na makapag-communicate ka. Kaya, Ang akin naman, ang nirarason naman nila is malapit lang talaga yung mall. Tayo sa atin sa Las Piñas, kung pupunta tayong, sabi mo Jollibee tayo, ganun lang kalapit. O kaya bibili lang tayo ng ihaw sa malapit. hindi talaga eh. Hindi ako nagdadala ng cellphone nun eh. Ako lagi ako nagdadala ng phone. Kahit saan. Parang same lang yan ng wallet mo. Tsaka sa ano ngayon sa dinami-dami ng mga store na nagtatanggap ng GCash. Alam mo yun? Parang ang dami ng use ng phone mo. Hindi lang siya text. Hindi lang siya tawag. Hindi lang siya Facebook. Pwede rin siyang e-wallet. Parang lalabas ka kasi ng bahay eh. Yun lang ba talaga yung agenda mo? Kasi ako, minsan may isip ko, ay, paano kaya kung pumunta ako dito? Total, nasa labas na rin naman ako. Parang, Sa akin, agree to disagree. Parang kahit papaano, bibigyan mo pa rin ng merit. May mga tao pa rin kasi hindi sila glued sa cellphone nila na gusto nilang lumalabas ng, kung bibili kami alak sa likod, ganun kalapit. ewan ko lang. Siguro sa lalaki okay lang. Sa babae kasi, parang Babae feeling kasi ko, masyadong maraming tinatago sa cellphone. wow. Kaya di kayo nahihiwalay sa mga cellphone nyo. Uy, Play na natin. gusto mong Play na isa-isahin ko natin ang yung uyo. Parang Play. teleseryeng tinutukan ng buong bansa kung anong nangyari kay Shera. Hanggang nito lang December 29, makalipas ang 19 na araw, ang nawawalang bride natagpuan sa Pangasinan. Payat na payat. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po. Ayon sa unang salaysay ni Shera, palakad-lakad lang di umano siya sa Pangasinan sa loob ng ilang araw. Pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung paano siya napadpad doon. Lalo pat napakalayo nito sa Fairview sa iba suot Quezon niya eh. City kung saan siya huling nakita. Opo, ito, siya yan siya. Ano ba talaga ang mga nangyari sa 19 na araw na siya'y nawala? Ngayong gabi, susubukan nating alamin ang katotohanan. Inimbitahan namin ang groom at bride para sa isang panayam. Nung una, tumanggi sila. Kaya personal na sinadya ng aming team ang bahay nila sa Fairview. Dito, humarap sa kanila ang groom-to-be na si Mark, ang nanay ni Shera na si Tita, at ang kuya niyang si Dari. Sa pagkakataong ito, pumayag na silang magpa-interview para na rin daw linawin ang mga haka-haka tungkol sa pagkawala ni Shera. Gayunman, minabuti nilang wag munang Sino ba to si kuyang ipa-interview si Shera nakatalikod? na natili siya sa loob ng Kuya ng kwarto. ano. Unang nakapanayam ng aming team, LJS. ang groom-to-be na si Mark. Sisimulan daw niya ang kanyang salaysay sa araw na nawala si Shera. Nung 10. araw po na yun, actually wala talagang unusual na kasi before siya magpaalam sa akin na aalis na siya. Talaga nagkukulitan pa po kami nun. Yun yung paalam niya po sa akin, bibili nga po siya ng bridal shoes. Ang pag-alis ni Shera, nakuhanan pa ng CCTV sa loob ng kanilang compound. After po nun, wala na talaga ako na-receive na message sa akin. Siguro past 6, doon na po ako talagang
Talagang worry na ako kasi 5 hours na. Kaya tinawagan na po ako doon sa mga kapatid niya if we can check na. Kasi nakausap na rin namin po yung mga closest friends niya dito eh. Pati yung mga kamag-anak namin around the area eh. Wala siya eh. Tumawag sa akin yung anak ko na, "Ma, si Sarah, pumunta ba dyan?" Sabi ko, wala naman dito si Shera. Sabi ko, ganon. Sabi ko, paano mapunta yun dito? Nandyan, sabi ko, sa Fairview. Nawawala po si Shera. Doon ako nagpanik. Pasado 1:00 ng hapon sa parehong araw, nahagip si Shera sa kuhang ito ng CCTV sa isang gasolinahan malapit sa kanilang barangay. Dito, dumaan si Shera papunta sa kahabaan ng Commonwealth para mag-abang ng masasakyan. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa may kabilang kanto, makikitang sumakay si Shera sa isang bus. Ito na ang huling mga kuha sa dalaga. December 11, dahil 24 oras nang hindi nakikita si Shera, idineklara na siyang missing. Pagsapit ng December 14, sa mismong araw dapat ng kanilang kasal, wala pa rin kahit na anong bakas ng dalaga. Punta ko baka may nangyari. Lugi, no? Parang the day before. Kasi kung magpaplano kayo ng kasal ng ganong araw, tapos planado na lahat, kahit sabihin mong ano pang budget yan, susunog kayo nun eh. Hindi nyo magagamit. Kung meron ng venue, Hindi mo naman pwedeng i-refund yun. oo, on the day na eh. Oo. Hindi naman nila, parang no exception yun eh. Kasi loss yun ng mga suppliers. So, sabihin mong, budget, 200, 300. Lagas, 200K mo, walang Lagas, walang no? balik. Tanga. Kahit na nabalik, kahit na namatay pa siguro yung Aray ano. ko. Araw-araw, ganun yung ginagawa ko. Nag-aabang doon kung saan siya huling nakita ng CCTV. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Quezon City Police District sa kaso, naungkat ang problemang pinansyal na kinaharap ng pamilya ni Shera. Ilang buwan bago pa siya nawala. Lumalabas po dito yung mga conversation nila ni Mark, yung kanyang fiancé. Nakalagay doon na namang problema siya kasi maliban doon sa gagastusin nila sa kasal nila is meron pang medical problem yung kanyang father na kailangan niyang ipagamot. Sa sinabi nila na struggle sa finances with her father, hospitalization, we have already resolved na kasi yun eh. Nagsimula na rin ang mga haka-haka na baka naman si Shera isa talagang runaway bride. Naumpog, malamang. Baka nagbago isip ni ate. Wala na yan. Tinakasan Kumano ka mon? na. Chinek ko po yung mga messenger Ang niya, sakit naman. yung other social media accounts niya. Karamihan ng mga nasa socials niya is talagang about sa kasal eh. Parang ito ba yung sinasabi umalis? Pero habang tumatagal po na nawawala siya, yun na lang din ang gusto ko na nag-run away na lang siya. Kasi at least alam kung ano siya, safe siya, di ba? Na, At in ang fairness. groom na si Mark naging person of interest ng mga pulis. Linawin po natin na ang person of interest is hindi siya automatic na nagiging suspect kung wala namang evidence. Bakit ako? Ako na ngayon naghahanap. Ako na ngayon nawawalan. Ako pa yung POI. Pero nirespeto ko po yan kasi process po ng mga... Sama naman Bakit ako? Pero yung sinabi niya kanina, na-touch naman ako doon. Natuwa ako Mas doon na maigi na lang na umalis na lang siya kaysa sa may nangyaring masama. mag-runaway bride ka na lang, okay lang, basta buhay, no? At least, may concern si kuya mo. Ano ng police po natin. Mahirap tanggapin para kay Mark na parang bigla siyang naging person of interest sa pagkawala ng kanyang nobya. Lalo pat hindi raw niya magagawa ng masama si Shera. Taong 2015, nung nagkakilala sina Shera at Mark sa isang Facebook group. Nagkakilala kami sa isang page ng isang university. Nagkasagutan kami parang sa isang comment section. Then parang naging interesado ako dun sa point of view niya sa mga bagay-bagay. Kinalaunan, naging magkasintahan sila. Hanggang taong 2023, si Mark nag-propose na kay Shera. Tagal niya pinag-ipunan yun. Nawala ng isang biglaan. Actually, 2024 dapat talaga. Pero kasi nagkaroon kami talaga ng financial crisis. Gusto namin kasi na kahit papaano meron tayong budget for anong next plan natin. Kwento ni Mark, si Shera raw ang naging punong abala sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib. Siya nga po yung talagang pinaka-excited sa kasal namin eh.
Siya yung talagang pinaka-hands-on talaga sa preparation. Pero bigla ngang nawala na parang bula si Shera. Kaya ang kasal napurnada. Kasama ko ang mother ng bride at saka si kuya. Sa pag-asang makakuha ng kahit Pero ang galing niya, nahulaan niya nasa Pangasinan. No? Ang galing niya. Norte, no? Norte. Oo, ang galing niya. Parang, Jay Costura. oo. Sino ba yung isa? Sino? Rudy Baldwin. Oo, Rudy Baldwin. Wag na yun. anong impormasyon sa kinaroroonan ni Shera, lumapit na sila sa sikat na psychic na si Jay Costura. Eventually, kumontak din sa amin yung boyfriend ni Shera. So we decided to pumunta sa bahay nila mismo. Maya-maya pa, Oh, kagod yung dinalasa cards, ni Jay ang mga baraha. May ganyan ka eh. Ang importante dito, wag lang lumabas ang bad luck card kasi ang bad luck card, that's a sign of a death card. Huwag ka. Paglas, boss. She's alive. Buhay po siya. Ayan. Buhay siya, Ace of Heart. Nagdadalawang isip talaga siya. May pagbiyahe po akong nakita. As in, So, yun na. literally, bumiyahe talaga siya. Ngayon, nahihirapan siya bumalik. It's because nag-trending siya. Malinaw na pinakita sa akin kusa ang pag-alis. Wala pong tinatawag na abduction or dinukot siya. It's something to do with Pangasinan and Baguio. Ang hulang ito ni Jay, tila nagkatotoo dahil makalipas ang 19 na araw. Nito lang December 29, ang nawawalang bride na si Shera natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Mga around 9:30 yun, nagring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya. Napatayo na po talaga ako noon. Nung narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na nagsa-cellphone. At yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak, sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin dun. Bali nakayuko kasi ako na tumitingin sa collection list ko po. Hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po, then umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang maawa ka sa mukha niya na talagang tuliro, umiiyak na alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya eh, kuya, pahingi. Patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Naririnig ko lang po yun, ma'am, sa balita po. Missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po, ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako, kaya tinanong ko kung taga saan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pag ng kasintahan niya. Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinearch ko po yun. Doon ko po nalaman. Sabi ko, viral ka na po, ma'am. Sabi ko, kaya sinabi ko sa kanya, kung gusto niya, punta kami ng police station para humingi ng tulong. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila, biyanan ko muna para makakain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinahiram ko yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yung nagmiiyak na siya, nag-iyakan sila. Para sa mga nagbabash, kasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Sinabi niya sa akin na every morning na ganito, hindi siya naglalakad. Parang umahanap lang siya ng silong, doon siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niya daw po yan. Naiiyak siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila na mga bagong Ito out of topic. Medyo malapit, no? Sa tingin ko, pag iniwan mo ko sa Ilocos, mas mataas pa kahit saan. Pinakadulo ng Luzon na travel, na may travel by land. Tingin ko kahit iwanan mo ko doon nang wala akong pera, kaya kong umuwi in 3 days. Ako din. Kumbaga, hindi ko kailangan ng, parang una, hindi ako mahihiya. Ay, feeling ko ako hindi masyado kasi babae ako eh. Oo. Mamaya kung Oo. saan ako Bagay, dalhin eh. Fair naman. Ah. Pero maging smart ka lang. Punta ka sa kung saan may stasyon. Tapos, police. Actually, police.
Pulis. Nakita ka pulis? Barangay, hindi ako masyado sure. Pulis siguro, pwede. Ang gusto- Pero ako kung ako, ang gagawin ko, may tatanong lang ako kung saan yung pinakamalapit na station or kung saan yung sakay papunta sa station na yun. Tapos dun within the area, hingi ako tulong kung na makapunta. Kasi something happened, hindi ako makapunta, baka pwede nyo sagutin yung pamasahe ko or pwede makahingi ng barya for pamasahe. Kasi di naman ako mukhang, yeah. Nagagawa ka pa, no? Hindi eh. Parang, di ko alam, parang rule na rin siguro kasama sa mga con artist rule book yun eh. Na mas mukha ang gusgusin, mas hindi ka bibigyan ng pera. Pero mas presentable itsura mo, mas willing yung mga tao tumulong kasi mukhang hindi ka gagawa ng masama. Oo. Details kung papaano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Ang wedding jitters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Ganun ka Hindi mo ba? kailangan dalhin lahat. Jitters? Yung Oo, pagdadala kung ng kinasal tinatawag, maaaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, Wala, nung kasal natin, sabog ako. hindi jitters at giyang ata tawag doon. Okay. Pero yung second doubt, yung kaba siguro, parang siguro ile-level mo siya sa kaba nung first time kang aakit sa stage kasi magpa-perform ka. Makakanta ka sa harap ng maraming tao or magpe-present ka ng idea mo sa board na lahat ng boss ng kumpanya nyo nandun. Siguro yung ganon, nakaba, pero Sa akin, hindi siya yung kaba na mapapa-atras Back ka. out Parang ka? kaba siya na ma-excite ka pang ituloy. sa akin, nakatulong yung kasal nila Ate Jade. Mm. Nakita ko yung expect ko, hindi ako masyado kinabahan. Na-enjoy ko siya. Di ko alam. Parang human nature na kasi yung kabahan ka tsaka matakot ka eh. Parang, yun nga, pagsakay mo ng roller coaster, andun ka na sa gitna eh. Oo. Di naman titigil yung porket kinabahan ka. O, enjoy mo na lang. Or, Tingnan natin patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan niyang talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, Hindi ko ano na siya, maintindihan kahit paano siya paano, napunta nakakapag-open up ng paunti-unti. di ko rin gets kung paano siya nakarating. Ang ipinagpapasalamat na lang nila na kasama nila ito nitong Hindi na bagong taon. inopen. Pumunta kami nga dyan sa may malapit na sa may tulay. Doon kami nanood sa mga fireworks. Talagang iyakapan po. Masaya na. Sobrang saya po talaga. At least yung iyak namin ngayon ano na. Tears of Tears joy of na. joy. Sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayong parang mag-jump into conclusion na ganito yung nangyari. Hinihiling ko na kasi since 2026 na, let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Ang tanong ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, tuloy ba ang kasal? Tuloy po, masal. Meron na po kami actually na date. End of March. Natutuwa nga ako kasi siya yung talagang eager Mabuti sumagot. naman. Tuloy. Pero yun nga, sinabihan ko siya, huwag mo i-pressure yung sarili mo sa sinasabi ng iba. Kumbaga, ang priority nga namin is, maka-recover siya. Ano kaya yun? Ilang Lagi ko araw naman siya di sinasabi sa pumasok? kanya na nakasupport ako sa lahat ng bagay. So whatever the future Baka have naman for may us, ano. andun lang ako. Hindi ko siya iiwan kahit ano sabihin ng ibang tao. Hindi. DLF Alam ko siya. Alam ko naman siya. gamitin. Hindi pa rin nakaka- 19 days gitna lang ng naman yun. ingay sa Hindi, social kasama media, weekends eh. So, nagmula rin ang tulong So, na may naghatid sa kanya 29? pabalik. hindi, kasama May yung mga pangyayaring weekends hindi eh, agad diba? nauunawaan. nawala At siya may mga mga 12-13. sugat Tapos na nahanap siya tahimik lang 29. naghihilom. Sa huli, ang mahalaga, ligtas siya at may pagkakataong magsimula muli, lalo pat tuloy na tuloy ang kasal. Ikaw, pag ganyan nangyari sa'yo, itutuloy mo pa yung kasal? Kaya sinasabi nila, ang tibay daw ng lalaki. Anong masasabi mo dun sa napanood natin? Kung napanood lang natin, okay lang. Pero di ba may mga nag-surface na info na pangalawang beses na daw niya nawala yan? Ay, talaga? Oo. Hindi ko alam yun. Sabi sa Reddit or... Alam mo, dalawa lang yan eh. Either nahihiya yung babae na mag-back out sa kasal or may problema na talaga siya sa pag-iisip. Oo, no. Hindi. Oo. Kaya ang galing ng lalaki kasi hindi niya naisip yun. Parang, yung Paano, sa iba paano magaling? I mean- Ang tibay niya? Oo.
Parang sa iba, magdadalawang isip na ituloy yung kasal eh. Kasi kung lalo na kung 2 beses yun nangyari, may chance na gawin niya ulit. Na hindi dahil sa, well, kung ang problema kung ang isip niya, hindi dahil sa hindi na siya mahal, kundi paano yung mga anak nila kung Tingin magkakaroon ko, sila ng anak. malapit naman sila sa age group natin, no? Feeling Parang ko late din. 20s. Mm-mm. Tingin ko nasa ganun din sila eh. Ay, hindi. Yung Late- babae 30, di ba? Early 30s tayo. Ha? 32 ka na. Hindi sila. Sila. Sila late 20s, early 30s. Tingin ko naman dikit. Saka, Ah, mukha talaga siyang, distressed. Parang may gumugulo sa isip niya. Parang feeling ko, alam mo yung yung, judgmental, no? Mga nabaliw na sobrang kakaisip. Pero tingin ko naman, magbabase ka na lang din naman sa looks eh. So, tingin ko naman, di ba ganun itsura ng mga typical na office work na Hindi lang sa looks. Yung sa mata niya? the way siya magsalita, Ah. the way, yung mga, niya, gestures niya. Minsan makikita mo yung may certain characteristic kasi. Parang sa akin, hindi conclusive kasi sa konti ng Sa konti ng clips, sa konti ng clips niya, parang mahirap i-judge. Oo. Sabagay. Pero kung ikaw, isipin mo, kung halimbawang 19 days kang palakad-lakad, tapos tubig lang yung, hindi mo nga alam kung talagang may tubig siya araw-araw. Pero kung ako yun, siguro yung hindi ko na muna Ipupush iisipin yung kasal. Oo. Might as well, Pagalingin ko muna siya. oo. Kaysa magbigay kayo ng March, ma-pressure ulit yung babae or kung ano. Pero maging realistic tayo. Kung sa socio-economical standpoint, parang mahirap din kasi umalis sa relationship, lalo na kung sabi mo live-in. Lalo na kung Or dependent. kung, Magkatahi na yung buhay nyo. kumbaga financially, nag-share Intertwined na kayo. kayo. Oo. Mahirap. Kaya kahit ma-pressure ka, lulunong ka, tapos go na lang kasi ando na eh. Oo. Pero at the end of the day, at least nakauwi siya. Oo. Dun. Yun naman ang importante. All is well. Medyo nakaka-worry nga lang yung pupush nila yung kasal ng March. Kasi ilang buwan lang yun. Ang isang tao na na may mental struggle, ang hirap kalaban yan. Depende kung gaano katatag yung utak mo, kung kailan mo siya talaga kumbaga yung ungos ng apoy sa utak mo, kailan siya total ceasefire ba? Grabe, Na- lalim naman nun. Ganun. Basta yun, basta safe sila. Tas good luck. Ay, congrats nakauwi yung babae. Safe siya. Congratulations. And congrats guys. Enjoy it. Yun lang. That's it. Bye. Bye.